Ano kaya ang may bibigay o maipapamana ng isang magulang para sa kanyang anak? Ito ba'y kayamanan, bahay o lupa, o edukasyon? Halina at ating alamin sa banal na kasulatan. Mga bata, alam niyo ba ang tawag sa ibinibigay at iniiwan ng isang magulang sa kanyang anak? Ito ay may 6 na letra at nagsisimula sa letter P. Alam niyo ba ang tawag sa bagay na ito? Ang tawag sa bagay na ito ay pamana. Shalom mga pamana! Samahan niyo akong alamin ang kasagutan sa tanong na iyan. Tayo na at makinig ng kwentong mula sa Biblia na pinamagatang ang bilin ni Haring David kay Solomon na mababasa natin sa Unang Hari, Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 9. Noong si Haring David ay matanda na at malapit ng pumanaw, tinawag niya ang kanyang anak na si Solomon. Si Solomon ang napili ng Diyos upang maging susunod na hari ng Israel. Anak, dumating na ang oras upang ako'y magpahinga sa piling ng ating mga ninuno. Ngunit, bago ako umalis, nais kong ibigay sa iyo ang mahalagang payo bilang bagong hari. Opo, Ama. Ano po ang nais niyong ipagbilin? Una, magpakatatag ka at magpakalalaki. Sundin mo ang mga utos ng Panginoon, ang iyong Diyos. Lumakad ka sa kanyang mga daan. Tuparin mo ang kanyang mga kautusan at tagubilin na isinulat sa kautusan ni Moises. Kung gagawin mo ito, ikaw ay magtatagumpay sa lahat ng iyong gagawin at anumang haharapin mo. Ipinapaalala ni Haring David na ang pagsunod sa Diyos ang pinakamahalagang bagay na dapat gawin ni Solomon. Bilang hari, sinabi niya na kapag naging tapat si Solomon at ang kanyang mga anak sa Panginoon, mananatili ang kanilang pamilya sa trono ng Israel. Tandaan mo, Solomon, ang tunay na tagumpay ay hindi nanggagaling sa yaman o lakas, kundi sa pagsunod sa Diyos at pagtitiwala sa Kanya. Nang pumanaw si Haring David, si Solomon ang naging hari ng Israel. Hiniling niya sa Diyos ang karunungan at naging isa siya sa mga pinakamatalinong hari sa kasaysayan. Sinunod ni Solomon ang mga aral ng kanyang ama at pinagpala siya ng Panginoon. At dito ang pagtatapos ng ating kwento. Pamana ang tawag sa bagay na ibinibigay at iniiwan ng isang magulang para sa kanyang anak. Ano ba ang pinakamabuting maipapamana ng magulang sa kanilang mga anak? Kayamanan kaya? Mga bahay o lupa? Edukasyon. Ang pinakamabuting maipapamana ng isang magulang sa kanyang anak ay ang pananampalataya at pagkakilala sa Panginoong Diyos. At ito nga ang naipamana ng Haring si David sa kanyang anak na si Solomon. Kaya naman, si Solomon ay nakilala bilang mahusay na hari ng Israel dahil hindi niya pinabayaan ang pamanang pananampalataya sa kanya ng kanyang amang si David. Ano-ano ang aral na dapat nating matutunan na mula sa ating kwento? Kaya naman mga bata, ingatan natin ang pamanang mula sa ating mga magulang. Tandaan, walang hihigit sa anumang pamanang ito. Dahil ito ang pananampalataya, ang pagkakilala sa Diyos, kalakip, ang pagsunod sa Kanyang mga utos, ang magdudulot sa atin ng pagpapalang mula sa Kanya. Gaya ni Haring Solomon, na nakikinig ng payo ng kanyang ama na si David. Alam naman natin na ito ay para sa ikabubuti natin.
ang pagsunod sa mga bilin, ang payo, ang mga utos ng ating mga magulang. Ito ay ating marapat na sundin. Ang ating pong memory verse ay ating mababasa sa Unang Hari, Kapitulo 2, versikulo 3. Sumunod ka sa lahat ng itinuturo ng Panginoon mong Diyos at lumakad ka sa kanyang mga daan upang magtagumpay ka sa lahat ng iyong ginagawa. Salamat sa inyong pakikinig. Dalhin ninyo ang mga aral nito sa inyong mga puso at magkita-kita tayo muli sa susunod na kwento. Paalam po at Miss Pa.